Sa mabilis na mundo ng digital assets, karamihan po sa mga investors ay nakatuon lamang sa mabilisang paggalaw ng presyo. Pero ayon po kay Ginong Armando Pantoja, may mas malalim na pagbabagong nagaganap sa likod ng lahat ng ito. Ipinapakita raw ng mga galaw na XRP ang tinatawag niyang end game. Isa po itong yugto kung saan sa XRP ay tuluyang magiging bahagi ng global system ng finance. Ang ganito pong pananaw ay nagbubukas ng mas malawak na pagtingin sa tunay na potensyal na XRP sa institutional finance na maaari pong magpataas ng confidence ng mga investors. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan ang ating pinakaunang tanong ay ano po ba ang ibig sabihin ng end game? Ayan, sabi po rito ay in his recent post on X outlines a complex convergence of infrastructure, regulation, and liquidity systems that could quietly position XRP at the center of the next global financial architecture. Paliwanag po natin yan. Ipinakita po ni Ginong Pantoja sa kanyang post sa X na may malalim na pagsasanib ng tatlong elemento. At yan po ay ang mga infrastructure, regulation at saka liquidity. Ang mga ito raw ang magiging daan para mailagay po sa XRP sa sentro ng bagong global financial system. Sa madaling sabi, hindi lang siya basta digital coin, kundi isang tulay na nag-uugnay sa traditional at modern finance. Sa market impact, kapag nangyari ito, tataas po ang institutional demand kay XRP dahil magiging bahagi po siya ng pinakapundasyon ng global finance. Ano naman po ang tinatawag na hidden architecture of value settlement? Ang sabi po rito, tungkol dyan ay at the core of Pantoja's diagram lies a staggering figure, the Depository Trust and Clearing Corporation or DTCC, which processes between $2 quadrillion and $4 quadrillion in annual settlements across securities markets. This reference isn't about XRP replacing that system, but potentially integrating into its flow of liquidity. Ayan, check po natin yung diagram na ibinahagi po ni Ginoong Armando Pantoja rito. Ayan po. Sa diagram na ito ni Ginoong Pantoja, ang DTCC ang sentro ng lahat. Isa itong malaking institution na nagpo-proseso ng $2 quadrillion hanggang $4 quadrillion na settlement bawat taon. Hindi raw papalitan ng XRP ang sistemang ito, kundi posibleng maging bahagi nito. Kung mangyari po ito, sa XRP ay magiging daluyan ng liquidity sa loob ng pinakamalaking financial pipeline sa mundo. Sa market impact, ang ganito pong antas ng integration ay pwede pong magdala ng $1 trillion liquidity exposure kay XRP na tiyak na magtataas sa kanyang market value. Sunod na tanong ay paano po nagiging compatible itong sa XRP sa ganitong sistema? At ang sabi po rito tungkol dyan ay the XRP Ledger or XRPL built for near instant settlement and minimal transaction cost already support tokenization and stablecoin transaction at enterprise scale, making it theoretically compatible with such financial plumbing. Paliwanag po natin, ang XRPL daw po ay sadyang ginawa para sa instant settlement at mababang transaction cost. Kaya nitong suportahan ang tokenization at stablecoin transfers sa antas na ginagamit ng mga negosyo. Dahil po dito, theoretical na kayang kumonekta ng XRP sa mga sistemang ginagamit ng malalaking institution tulad po ng DTCC. Ibig pong sabihin, handa po siyang makipag-ugnayan sa malalaking daloy ng pera sa global network. Sa market impact, ang ganito pong compatibility ay magbibigay ng dahilan sa mga bangko na gamitin sa XRP bilang pangunahing settlement asset na maaari pong magpataas ng utility-based demand. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang RLUSD ni Ripple? Sabi rito, adding weight to the institutional angle, Ripple's RLUSD stablecoin launched in December 2024 is fully backed and custodied by BNY Mellon.
a global financial giant managing more than $53 trillion in assets. This connection highlights growing trust from traditional custodians toward compliant digital assets. Ano nga bang ibig sabihin yan? Nitong nakalipas daw po na December 2024 ay inilaunch ni Ripple ang RLUSD stablecoin na may backing at custody mula po sa BNY Mellon. Isa po itong higanting institution na humahawak ng mahigit $53 trillion na asset. Ipinapakita po nito na unti-unti nang nagtitiwala ang mga traditional na bangko sa mga digital assets na sumusunod sa regulasyon. Ito po ang pundasyon ng tinatawag na institutional adoption. Sa market impact, dahil po sa may backing ang BNY Mellon, may mas lalaki ang tiwala ng market kay Ripple at kay XRP. At pwede pong magtulak ito ng bagong wave ng long-term investors. Ngayon ay ano naman ang papel ng regulation sa endgame na ito? Yan, sabi po rito, Pantoja's endgame thesis also highlights the Digital Asset Market Clarity Act, a proposed U.S. law seeking to formally define the classification of cryptocurrencies. If enacted, this legislation would reduce regulatory uncertainty and allow clearer paths for institutional products tied to XRP, including potential exchange-traded funds or ETF, which Pantoja claims may already count up to 20 spot XRP ETF filings. Paliwanag po natin yan. Ang isa pang mahalagang aspeto ng endgame ay ang tinatawag pong Digital Asset Market Clarity Act. Kapag ito ay naisa batas, magkakaroon ng malinaw na kategorya ang bawat cryptocurrency. Ayon po kay Ginong Pantoja, posibleng umabot sa 20 or 20 po ang mga spot XRP ETF filings na nakapila na. Kapag nagkaroon po ng regulatory clarity, mas magiging madali ang pagpasok ng malalaking institution. Sa market impact, ang legal clarity ay isa po sa pinakamalakas na trigger ng bull run dahil nag-aalis po ito ng takot ng mga institutional buyers. Sunod na tanong ay ano po ang ibig sabihin ng Ripple Banking Charter? Ayan. Sabi po rito tungkol dyan ay equally important is Ripple's application for a New York Banking Charter, a move that would enable the firm to offer regulated custody and payment services within the U.S. banking system. Paliwanag po natin yan. Isa rin po sa mga binigyang diin ni Ginong Pantoja ay ang application ni Ripple para po sa New York Banking Charter. Kapag ito ay naaprubahan, magkakaroon po si Ripple ng kakayahang magbigay ng regulated custody at payment services sa loob ng sistema ng US banking. Ibig pong sabihin, opisyal na siyang kikilalanin bilang bahagi ng traditional na bangko. Ang market impact po nito ay kapag naaprubahan ang lisensyang ito, maaaring magbukas ng pintuan para kay XRP na maging default digital asset sa loob ng US financial ecosystem. Ngayon ay ano naman ang koneksyon nito sa Federal Reserve? Yan, ang sabi po rito tungkol dyan ay combined with Federal Reserve's proposal for master account access, direct participation for fintechs, and central bank settlements, these steps could establish Ripple as a bridge between digital liquidity and core US financial infrastructure. Ano po ba ang ibig sabihin yan? Kasabay daw nito ay may panukala ang Federal Reserve para bigyan ng master account access ang mga fintech company. Kapag naisama dito si Ripple, maaari po siyang maging tulay sa pagitan ng digital liquidity at ang core US financial infrastructure. Ito na mismo ang hakbang patungo sa integration ng blockchain sa traditional system ng bangko. Ang market impact po nito ay ang direktang koneksyon sa Federal Reserve ay magpapatibay po sa reputasyon ng XRP bilang isang trusted settlement token na magpapataas sa institutional confidence. Ngayon ay ano naman ang DNA protocol at bakit naman po ito mahalaga? Sabi po rito ay among the technical pieces of the puzzle, Pantoja points to the DNA protocol, a biometric identity solution built on the XRPL. This initiative ties between digital identity verification directly to blockchain-based
payments, a key requirement for large-scale compliance in banking and cross-border settlements. Ayan, paliwanag po natin. Ang DNA protocol daw ay isa raw po itong biometric identity system na nakabase po sa XRPL. Layunin nitong pagsamahin ang pagkakakilanlan ng blockchain payments. Sa tulong po nito, mas magiging madali ang compliance requirements ng mga bangko sa cross-border transactions. Sa madaling salita, ito po ang magpapatunay ng pagkatao ng sender at receiver sa bawat blockchain-based payment. Ang market impact po nito ay ang ganitong feature ay magpapalakas sa adoption ng XRP ng mga bangko na mahigpit sa identity verification. Paano naman po konektado ang ISO 222 kay XRP? Sabi po rito ay furthermore, the XRPL's ISO 222 compatibility aligns it with the new global messaging standard for financial institutions. This integration allows for seamless data interchange between banks and blockchain systems, setting the stage for automated, compliant, real-time settlement of tokenized assets. Ayan, ang pagiging compatible daw po ng XRPL sa ISO 222 ay isa sa pinakamalaking advantage nito. Dahil dito, nagkakaroon po ng seamless communication sa pagitan ng mga bangko at saka blockchain. Ibig pong sabihin, pwede pong mag-settle ng tokenized asset ng real-time at compliant sa global standards. Isa ito sa mga hakbang na magtutulak sa buong financial world patungo sa digital transformation. Ang market impact po nito ay ang ISO 222 alignment ay magbubukas ng pinto para kay XRP na maging global liquidity rail sa mga bangko. Ang panghuling tanong natin dito ay ano naman ang bigger picture sa endgame na ito. Yan, sabi rito, Armando Pantoja's XRP endgame vision doesn't predict a single explosive event. Instead, it sketches a gradual alignment of critical factors such as settlement networks, a regulatory clarity, digital identity, and institutional trust, all pointing toward XRP's maturation as a global liquidity rail. Ayan, ayon daw po kay Ginong Pantoja, ang XRP endgame ay hindi isang biglaang pagsabog kundi isang unti-unting pagbuo ng mga mahalagang bahagi. Yan po ay ang bahagi ng settlement networks, regulation, identity at saka institutional trust. Sa paglipas ng panahon, lahat ng ito ay magtutulungan para gawing si XRP ang pangunahing daluyan ng global liquidity. Sa market impact, ang ganitong gradual build-up ay magbibigay ng matatag na long-term growth para kay XRP imbis na hype-driven volatility. At yan bilang panghuli, ang aking opinion po naman tungkol dito ay kung pagbabatayan po natin ang lahat ng ito, malinaw na si XRP ay hindi lang simpleng altcoin. Siya ay unti-unting nagiging backbone ng digital financial system. Mula po sa ISO 222 standard, RLUSD stablecoin, banking charter, hanggang sa Federal Reserve proposals, lahat ng ito ay nagtuturo sa iisang direksyon. At yan po ay walang iba kundi ang integration. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ito po ay paalala na ang tunay na halaga ng XRP ay nasa kanyang gamit, hindi lamang po sa presyo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.